Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, January 14, 2026. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Negosyanteng si Atong Ang hindi natagpuan ng mga pulis sa kanyang Pasig property para arestuhin sa kasong kidnapping. Mga remulya, tinangka umanong suhulan para itigil ang flood control probe. Na walang peke sa mukha ko. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Sagutan nila Senator Ping Lacson at Amy Marcos ukol sa pork barrel, personalan na. Dating DPWH Secretary Manuel Bonoan nagsumite umano ng mali impormasyon sa Pangulo kaugnay ng Ghost Flood Control Projects ayon kay Lacson. Sa balitang showbiz, Chris Aquino ibinunyag na tumigil ang paghinga sa gitna ng kanyang minor procedure. At ang first team up ni Nadine Lustre at Alden Richards sa streaming series na Love, Siargao. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Sinubukang isilbi ng mga otoridad ang arrest warrants na inilabas ngayong araw laban sa gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Nauna nang itinuro bilang umano'y mastermind sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bagamat bigo pa ang kapulisan na matagpuan si Ang, nasa kustodiya naman na ng PNP ang iba pang kapwa akusado. Hinihimok naman ng mga pulis si Ang na sumuko na. Wala na tao dito. Wala na. Baka umusog doon siya sa loob. Agad nagtungo ang mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group sa bahay na ito sa Pasig City upang arestuhin ang may-ari, ang gaming tycoon na si Charlie Atong Ang. Yan ay matapos maglabas ang Santa Cruz Laguna Regional Trial Court Branch 26 ng warrants of arrest laban kay Ang at mga kapwa akusado kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. We will implement it whether you like it or not. Hindi muna pinapasok ng gwardya ang mga pulis, kaya't naglabas na sila ng hagdan upang akyatin ang gate. Pero biglang dumating ang isang babaeng nagpakilalang abogado ni Ang. Sakalang pinapasok ang mga pulis para mahalughog ang 5 palapag na bahay. Sa to say, wala po tayong nakita dito. Hinalughog po natin lahat ng pwede niyang pagtaguan, no? mula sa basement up to the highest floor. Even yung rooftop is inakyat namin. So wala tayong nakita as to presence ni Charlie Atong Ang. I asked Mr. Atong Ang to peacefully surrender na lang. Base sa lookout bulletin ng Bureau of Immigration, nasa bansa pa rin si Ang pero minamadali na ng prosecutors ng Department of Justice ang pagproseso sa hold departure order laban sa negosyante. Kung susuko siya, then well and good. But if not, every men and women ng PNP together with our resources ay talagang hahanapin namin siya para iserve itong warrant of arrest. Sa pahayag, iginiit ng abogado ni Ang, one-sided ang pinagbasihan na impormasyon ng korte sa pagtukoy ng probable cause sa kaso. Laking pasalamat naman ng whistleblower na si Julie Patidongan sa paglabas ng warrant. Una nang ikinantan ni Patidongan ang kanyang dating boss na si Ang bilang umano'y mastermind sa pagdakip, pagpatay at paglibing sa mga sabungero sa Taal Lake dahil sa onsehan at game fixing. Unang-una, nagpapasalamat ako sa Panginoon at lalo na sa ating Pangulo na si Ferdinand Marcos. Talagang dito sa term niya, talagang pantay-pantay ang batas sa atin.
walang mahirap, walang mayaman. Habang patuloy na pinaghahanap si Ang, naaresto naman ang 15 sa 18 akusado sa kaso. Kabilang rito ang mga sibilyan na dating tauhan ni Ang at 9 na pulis at isang dating pulis na kasabwat umano sa krimen. Iginiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na nakapagtayo ang kanyang itinatag na kumpanya ng pinakamataas na renewable energy capacity sa Pilipinas. Ito'y matapos ngang sabihin ni Energy Secretary Sharon Garin na bigong maghatid ng kuryente sa itinakdang panahon ang kumpanyang Solar Philippines, kasabay ng investigasyon sa posibleng paglabag sa franchise ng solar energy firm ni Leviste. Dahil rito, kinansela ng kagawaran ng ilang kontrata at nagpataw ng halos 24 na bilyong pisong parusa sa kumpanya. Bagamat hindi sinagot ng direktahan ni Leviste, sinabi niya na tutugon siya sa issue sa tamang forum. Giit pa ng kongresista, wala siyang natanggap kahit piso mula sa gobyerno at ang lahat ng kanyang pondo ay galing sa pribadong negosyo. Ibinunyag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y inalukan siya ng 1 bilyong piso kasama ang kanyang kapatid na si Ombudsman Jesus Crespin Remulla para patahimikin ang investigasyon sa mga maanumalyang flood control projects. Kasabay ito ng pagbusisi sa mga irregularidad sa naturang government projects at pangako ng pamahalaan na mapanagot ang may sala. Ayon kay Remulla, ipinarating ang alok sa pamamagitan ng isang tagapamagitan o intermediary na malapit sa kanila mula sa isang hindi pinangalan ng personalidad na nasasangkot sa proyekto. Agad namang tinanggihan ni Remulla ang alok at ipinaalam niya ang insidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And it is a private meeting, and I informed the president immediately that what was going on. And he said, okay, he acknowledged he knows that this is bound to happen, but he acknowledged na tama yung ginawa ko, tumanggi nila ako. Nagliyab ang isang bodega ng Department of Public Works and Highways Cordillera Administrative Region Office sa Engineers Hill sa Baguio City pasado alas 5 ng hapon, January 14. Ayon kay Baguio City Fire Station Fire Marshal Mark Anthony Dangatan, mabilis na rumisponde ang mga bumbero at naapula ang sunog bandang 5:40 ng hapon. Sa paunang ulat, tinitingnan ang mga hindi natanggal na Christmas decorations bilang pinagmulan ng sunog. Patuloy naman ang investigasyon sa tunay na sanhi at halaga ng pinsala. Binaliwala ni DPWH Secretary Vince Dizon ang inihaing not guilty plea ng nakadetineng kontraktor na si Sara Diskaya at siyam niyang kasamahan kaugnay ng umano'y mahigit 70 milyong pisong halaga ng Ghost Flood Control Project sa Davao Occidental. Ayon kay Dizon, karaniwan na sa mga kasong kriminal na itanggi ng mga akusado ang paratang, pero matibay anya ang kaso ng gobyerno at malakas ang mga ebidensyang nagtuturo sa mga nasasangkot. Kabilang narito ang paglalagda sa mga document of acceptance at pag-aproba ng mga bayad kahit na umano'y walang aktwal na proyekto. Gayunpaman, hinahayaan umano ang hukuman na magpasya batay sa mga nailatag na ebidensya. So we have to really look at where the evidence will lead. Diba? And right now, the evidence leads in Davao Occidental to the people in DPWH that signed all of those acceptances and made all of those payments, even if the project is a ghost project, and also the contractor involved, which is the company of Sara Diskaya. Ipinagutos ng National Labor Relations Commission na ibalik sa trabaho ang mahigit 130 riders ng isang courier company na sinibak sa tungkulin. Halos 5 taon ang hinintay ng mga manggagawa sa desisyon sa kanilang kasong illegal dismissal na nagsimula umano nang bumuo sila ng union. Ang balitang A to Z Special Report ni Kim Salinas.
May kinahinatnan ng ilang taong paghihintay ng Ninja Van Riders Union matapos ipag-utos ng National Labor Relations Commission o NLRC na ibalik sa trabaho ang nasa 131 riders at bayaran sila para sa mga taong wala silang trabaho. I-reinstate sila, ibabalik sa trabaho. At yung mga araw na hindi sila nakapasok ay mayroon silang tinatawag na full back wages. So mula nung sila tinanggal hanggang maibalik sila sa trabaho. Lubos ang pasasalamat ng presidente ng Ninja Van Riders Union. Nagsimula kasi ang laban nila noon pang 2019 matapos ipatupad ng kumpanya ang Riders Performance Evaluation. Ibig sabihin, hindi naaabot yung quota, tapos ginagamit nila yon para maging basihan na mababa yung performance mo. Ginamit nila yon para justify nila na poor performance yung mga rider at tanggalin. Argumento nila sa NLRC, ang punot dulo ng tanggalan ay ang pagtatatag nila ng union. Inunti-unti na nila kaming tanggalin, nilagyan ng mga violation na mali, pero hanggang sa ito nga, nag-file na lang kami ng case at nanalo. Ayon pa kay Pasioles, nag-recruit ang kumpanya ng independent contractor na ang ginagawa ay kaparehas lamang ng kanilang trabaho. Ayon kay Matula, hanggang sa ngayon ay wala pa ring tugon ng Ninja Van tungkol sa reinstatement at back wages ng mga manggagawa at naghain umano ng petition for certiorari ang kumpanya sa Court of Appeals. Pero hanggang walang TRO o restraining order na ibababa ang mataas na hukuman, ay paglabas ng entry of judgment ay dapat maibalik sa trabaho itong mga manggagawa. Sinikap ng balitang A to Z na kunin ang pahayag ng Ninja Van, ngunit wala pa silang tugon. Giit ng Federation of Free Workers, paalala ito sa mga kumpanya na may karapatang mag-organisa ng union ang mga manggagawa at dapat kilalanin ng mga employer dahil ito ay protektado ng labor code. Para sa balitang A to Z, Kim Salinas. Nananatiling malakas ang Tropical Depression Ada habang bumabagal ang paggalaw nito sa karagatang silangan ng Mindanao. Ayon sa Weather Bureau Pag-asa, may layong mahigit 500 kilometro silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur ang sentro ng bagyo. Taglay, ang lakas ng hangin na aabot ng 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kph. Kumikilos pa west-northwest sa bilis na 10 kilometro lamang kada oras. Nasa sa ilalim sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ang Northern Samar, Samar at Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Sur. Ayon sa track forecast, posibleng dumaan malapit o maglandfall sa Eastern Visayas sa Biyernes o Sabado bago tumama sa Catanduanes at muling lumiko pahilagang silangan ng Luzon. Inaasahang ring lalakas pa si Ada at maaaring makaabot sa tropical storm category sa loob ng 24 na oras. Pinapayuhan naman ng publiko at mga lokal na pamahalaan na maghanda, sumunod sa mga abiso ng Pag-asa at lumikas kung kinakailangan. Sumadsad sa pinakamahinang antas sa kasaysayan ang halaga ng piso kontra dolyar matapos magsara ang trading sa 59 pesos at 44 centavos ngayong Miyerkules. Sa huling bahagi ng 2025, nakatulong ang remittances ng mga OFW para mapanatili ang piso sa 58 pesos na palitan. Pero matapos ang holiday inflow, muling humina ang piso kontra dolyar. Ayon sa mga analista, nakikinabang sa mahinang piso ang mga pamilya ng OFW dahil mas maraming piso ang kapalit ng kada dolyar na ipinadadala, maging ang mga exporter at BPO dahil mas nagiging competitive ang kanilang produkto at serbisyo. Pero may negatibong epekto rin ito dahil mas mahal ang mga inaangkat o imported products tulad ng langis at makinarya at mas bumibigat rin ang bayarin sa pambansang utang ng Pilipinas. Nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat si Chris Aquino matapos makaligtas sa isang mapanganib na medical procedure na halos sa anyay kanyang ikasawi. Sa isang post sa Instagram, ibinahagi ng Queen of All Media ang kanyang karanasan at pasasalamat sa mga patuloy na nagdarasal para sa kanyang paggaling. Ayon pa kay Chrissy, huminto pansamantala ang kanyang baga
at tumigil siyang huminga ng halos 2 minuto habang isinasagawa ang PICC line procedure. Matatandaang matagal nang inihayag ng host actress sa publiko ang pinagdaraan ng autoimmune disease. Pero patuloy siyang humuhugot ng lakas mula sa kanyang mga anak na sina Bimby at Josh. Susunod, personalan na ba? Senator Lacson, bumuelta sa mga patutsada ni Senator Amy Marcos patungkol sa kanyang pagkalalaki. At crane, gumuho sa isang China-backed rail project sa Thailand. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Matagumpay na isinagawa ang fluvial procession ng imahe ng Senyor Santo Niño sa probinsya ng Bohol. Ilang sasakyang pandagat nga ang nakilahok sa prosesyong ito sa karagatan tulad ng pump boat, commercial boats at maging ang mga bangka ng mga mangingisda. Lulan ng imahe ng Santo Niño na nagsisilbing gabay ng mga pumapalaot para sa ligtas na paglalakbay. Kasabay din dalangin ng maraming deboto ang masaganang taon, lalo na sa panahon ng pag-aani at pangingisda. Pinagdiriwang sa buong bansa ngayong 2 linggo ng Enero ang pista ng Santo Niño. Si Senate President Pro Tempore Ping Lacson naman ang sumagot kay Senator Amy Marcos patungkol sa umano'y pasaring sa kanyang pagkalalaki. Habang tila nauuwi na sa personalan ng usapin sa umano'y pork barrel sa 2026 national budget, hinamon ni Lacson si Marcos na dumalo sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes at magpakita ng ebidensya sa flood control at budget insertion scandal. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Hindi po peluka ang aking buhok. Idugtong ko na rin na walang peke sa mukha ko. Hindi rin pustiso ang ngipin ko. My teeth are all mine. Pangalawa, lalong hindi ako bakla. Yan ang sagot ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa mga pasaring ni Senador Amy Marcos laban sa kanya. Sabi kasi ng senadora, baka mauwi sa sabunutan ang kanilang sagutan ukol sa umano'y pork barrel sa 2026 national budget. Git ni Lacson, nirerespeto niya ang LGBTQIA+ community pero walaan niyang basihan ang patutsada ng senadora. At yung iniisip ni Senator Amy na bakla ako, wala siyang maaring makita na macho dito sa mundo. Sa isang pahayag, sinabi ng senadora na wala siyang sinasabing bakla si Lacson. Mababaw din anyang definisyon ni Lacson ng pagiging tunay na lalaki, sabay sabing desisyon na ng isang tao kung nais niyang ipagawa o sirain ang kanyang mukha, pangalan at dignidad. Hindi naman pinalagpas ni Lacson ang ane walang basihang insulto laban sa Blue Ribbon Committee na kanyang pinamumunuan. Sinabi kasi ni Marcos kamakailan na hindi sila pinapayagang magtanong tungkol sa ilang personalidad gaya ng pinsan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control projects at umano'y budget anomalies. Noise does not convict. Neither does it indict even who may be perceived as the most guilty in the FCP or flood control project saga. Only evidence does. Payo ni Lacson, sumali ang senadora sa pagdinig ng komite at ipresenta sakaling may ebidensyang magdidiin kay Romualdez. Ani Lacson, may impormasyon siya ukol sa posibleng mas malalim na koneksyon sa pagitan ni Romualdez at mag-asawang kontraktor na si Curly at Sara. Ayon sa senador, ginamit umanong front ng dating speaker ang mga diskaya sa biniling property sa Makati City. To shed light, bakit ganun ang connection? Para pagkatiwalaan mo yung isang kontraktor na nasa sangkot sa, sinabi ko na to, 207.5 billion pesos na kontrata mula 2016 hanggang 2025. Sinusubukan na imbitahan ng senador ang dating may-ari ng property para mag-testify sa pagdinig ng komite sa Lunes, January 19. Tatalakayin din ang issue sa Cabral Files kaya iimbitahan ng komite si Batangas 1st District Congressman Leandro Leviste.
Maglalabas din ang sabpi ng Blue Ribbon Committee kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para sagutin ang issue sa Ghost Flood Control Projects. Former DPWH Secretary Manuel Bonoan deliberately submitted to Malacanang incorrect grid coordinates. Niloko niya si Pangulo. Sinabi ba ni Lacson na may ilan pang personalidad silang papadalhan ng sabpina gaya ni resigned Congressman Saldico? Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Umabot na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa pagguho ng landfill sa Barangay Binaliw, Cebu City. Isang 40 taong gulang na lalaki ang pinakahuling nakumpirmang nasawi, habang isang misa naman ang isinagawa sa Barangay Binaliw Gym bilang bahagi ng pagluluksa at pakikiisa sa mga naulila. Kaugnay ito, nananawagan si House Assistant Minority Leader Kabataan Party List Representative Rene Co na agarang ipasa ang Magna Carta of Waste Workers, lalo tinatayang nasa 50 waste workers ang umano'y natabunan kung saan ilan sa kanila ay agad nasawi. Patuloy pa rin ang rescue at search operation sa lugar ng trahedya. Balik bansa na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos ang kanyang working visit sa Abu Dhabi, United Arab Emirates. Bitbit ni Marcos ang mga bagong pirmang free trade deal at kasunduan sa defense cooperation. Samantala, inanunsyo ng Commission on Elections na magkakasa ito ng special election sa March 14 para sa ikalawang distrito ng Antipolo. Yan ay matapos mabakante ang posisyon sa Kongreso dahil sa pagpanaw ng kanilang kinatawan na si Congressman Romeo Acop noong Disyembre. Hindi bababa sa 22 ang patay habang mahigit 80 ang nasugatan matapos gumuho ngayong Miyerkules ang isang crane sa isang high-speed rail project na sinusuportahan ng China. Kita sa mga kuha ang nabaling crane sa nakapatong sa malalaking poste ng semento matapos itong bumagsak sa isang pampansaherong tren. Pansamantala namang itinigil ang rescue operations dahil sa umano'y chemical leak sa lugar. Iniutos naman ng Transport Minister ng Thailand ang agarang investigasyon sa nagsanhi ng insidente. Samantala sa South Korea, hinihingi ng special prosecutors ng South Korea ang parusang kamatayan laban kay dating Pangulong Yoon Suk Yeol dahil sa kanyang maikling pagdeklara ng martial law taong 2024. Inihayag ito habang tinatapos ang paglilitis kay Yoon. Kasong insurrection ang kinakaharap ni Yoon, isang krimeng hindi saklaw ng presidential immunity at pinakamabigat na parusa para sa isang leader ang kamatayan. Matatandaang idineklara ni Yoon ang martial law para manatili sa kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkontrol sa hudikatura at lehislatura na kanya na namang itinanggi kalaunan. Naasahang ilalabas ng hukuman ang desisyon sa February 9. Pinoy Armies mag-ipon na dahil magkakaroon ng comeback world concert tour ang K-pop superstars na BTS simula April 2026. Kinumpirma yan mismo ng music label na Big Hit Music. Plakado na ang mga petsa at lugar para sa concert tour ng grupo na may kabuoang 79 shows sa Asia, US at Europe. Bagamat next year nakaschedule ang BTS Manila World Tour Concert sa March 13 to 14, 2027, naghayag na agad ng excitement ang Filipino Armies na muling makita at mapanood ang kanilang K-pop idols. Matatanda ang 2017 pa nang huling magkonsyerto sa Pilipinas ang BTS. Nakatakda ring maglabas ng comeback. 5th album ang naturang grupo sa March 20. Sa aming pagbabalik, Nadine Lustre at Alden Richards bibida sa isang bagong streaming series. Kung ano yan? Abangan at manatiling nakatutok. Kayo ay nanonood ng Balitang A to Z.
Magkaisa ang Viva at GMA dahil bibida sa isang streaming service ang award-winning actress at Viva star na si Nadine Lustre kasama ang GMA actor na si Alden Richards. At saan naman kaya ang setting niyan na sure na aabangan ng fans? Makichika sa balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Asia's multimedia star meets the President. Pasabog ang bagong tambalang Aldin this 2026. Magsasama kasi sa kauna-unahang pagkakataon ang multi-award-winning actress Nadine Lustre at Asia's multimedia star Alden Richards sa romantic drama series na Love Siargao. Kumpirmado mismo yan ng View Philippines ngayong Miyerkules, January 14. Ayon kay Nadine, malapit sa puso niya ang venue ng naturang serye, lalo na't doon niya nakilala ang kanyang Prince Charming. Bukod dyan, masaya rin ang aktres sa kanyang pagbabalik serye. I would say that the story is also very close to my heart kasi isa po ako sa biktima ng curse. So happy that I'm finally doing another series. I know it's been a long time. Makakasama rin ng South Korean actor na si Choi Bo-min na dating member ng K-pop group na Golden Child. Inaasahang magbibigay ng bagong timpla ng romansa at drama ang tambala ni na Alden at Nadine. Binubuo ng 26 episodes ang Love Siargao kung saan iikot ang kwento sa dalawang estrangherong magtatagpo matapos tamaan ng tinaguriang Siargao Curse na magsisilbing simula ng kanilang kakaibang koneksyon at paglalakbay sa isla. Nakatakdang ipalabas ang first ever acting collaboration ni Nadine at Alden sa second quarter ng 2026 via View streaming platform. Kaya naman, abangan! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Martes ay mula sa British author at social commentator na si H.G. Wells. Ang paalala niya, kung ikaw ay nadapa kahapon, bumangon ka ngayon. O nga naman. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa'yo, Pilipinas!